Sa pasilyo, nagtanong ang tagapaglingkod kina Logan at Patrick kung dumiretso sila sa pagbisita sa Duke pagdating nila sa kabisera, at nagmumungkahi na baka pagod sila sa kanilang paglalakbay. Gayunpaman, iginiit ni Patrick na walang kabalyerong karapat-dapat sa pangalan ng susuko sa pagod mula sa gayong paglalakbay. Sina Logan at Patrick, na nakasuot ng kani-kanilang magarang kasuotan, ay sumunod sa tagapaglingkod patungo sa silid ng Duke. Pagkatapos, tinanong ni Logan ang tagapaglingkod kung kamusta ang kanyang amo. Sumagot ang tagapaglingkod na tila labis na naapektuhan ang Duke sa balita ng pagkamatay ng hari, at sinabing walang sinuman ang nakapag-akala sa biglaang pagpanaw ng kanyang kamahalan. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, tinanong ni Logan kung alam ng tagapaglingkod ang sanhi ng pagkamatay ng hari. Ipinaliwanag ng tagapaglingkod na ang kanyang kamahalan ay bumagsak habang inaasikaso ang mga pambansang usapin, at sinabi ng templo na ito ay dahil sa cerebral hemorrhage na dulot ng labis na pagtatrabaho. Nang marinig ito, biglang tumigil si Logan, hindi makapaniwala. Sa kanyang nakaraang buhay, namatay ang hari dahil sa biglaang cardiac arrest dahil sa katandaan. Ngunit ngayon, nagbago ang sanhi ng pagkamatay. Bagaman kinikilala niya na ang cerebral hemorrhage ay karaniwang sanhi ng pagkamatay sa katandaan, may kakaiba sa sitwasyon. Sa loob ng silid, nakaupo sila sa paligid ng isang mesa. Nakaupo si Logan ng direkta sa harap ni Felix, na tila labis na nag-aalala. Sa pagmamasid sa kanya, napagtanto ni Logan na ilang buwan pa lamang ang nakalipas mula nang huli silang magkita, ngunit tila mas tumanda si Felix sa maikling panahon na iyon. Pagkatapos ay tumingin si Felix kay Logan, at sinabing mukhang hindi maganda ang kanyang kalagayan, na itinanggi ni Logan. Pagkatapos ay inamin ni Felix na ang kanyang tumatandang katawan ay unti-unti nang nagbibigay daan. Sa puntong ito, sumingit si Luis, ang kanyang tagapaglingkod, at sinabing labis na pinagod ng kanyang Panginoon ang kanyang sarili. Hindi sumang-ayon si Felix dito, at pinutol siya ng matalas na salita. Sa pagmamasid sa interaksyon, napagtanto ni Logan na labis na naapektuhan si Felix sa pagkamatay ng hari. Tila may naalala si Felix. Bumaling siya kay Patrick at humingi ng paumanhin sa pagkaantala, at ipinaliwanag na marami nang nasabi si Logan tungkol kay Patrick. Tumugon si Patrick sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay sa kanyang dibdib at sinabing narinig niyang may utang na loob sa kanya ang kanyang walang kakayahang anak at isang karangalan na makilala ang marangal na tao, na matagal na niyang hinahangaan. Umiwas ng tingin si Felix, at humingi ng paumanhin na hindi niya mabati si Patrick sa mas magandang kalagayan, dahil sa mga pangyayari. Sa pagtingin sa kanyang mga kamay, naghinagpis si Felix na sa nakaraang linggo, hindi niya naramdaman ang ganitong kawalan ng lakas ng kanyang tumatandang mga buto. Nang marinig ito, tinanong ni Logan kung talagang malala ang sitwasyon sa kabisera. Itinungo ni Felix ang kanyang ulo at kinumpirma na talagang malala ito. Pagkatapos ay nagalit siya, at tinulig sa sina Juan at Jordan, at tinawag silang mga bastardo. Nagulat sina Logan at Patrick sa kanyang pag-aalburoto. Mabilis na nag-isip si Logan, inaalala ang sinabi ni Felix tungkol kay Juan Douglas, siya ay isang maimpluwensyang tao sa paksayo ng unang prinsipe. At si Jordan Valtermin, isang katulad na maimpluwensyang tao sa paksayo ng ikalawang prinsipe. Inilagay ni Felix ang kanyang kamay sa kanyang noo, at naghinagpis na sa ganitong sitwasyon, maaaring mawasak ang bansa, dahil ang dalawang duke ay hindi na nagpanggap na panatilihin ang balanse sa pagitan ng kanilang mga paksayon at nagpakita ng lantad na pagkamuhi. Naglakas loob pa silang magpilit sa kanya tungkol sa kaligtasan ng ikatlong prinsipe. Hindi nakapagpigil si Patrick, at sinabing ito ay isang kaiyahiyang gawain. Kinilala ni Logan na ito ay dahil si Felix ang tagapagtanggol ng prinsipe na hindi pa nagkakaroon ng sapat na gulang. Kinumpirma ito ni Felix, at idinagdag na kung nais niyang protektahan ang buhay ng prinsipe, kailangan niyang pumanig sa isa sa mga paksayon. Pagkatapos ay napagtanto ni Logan na kung patuloy na tatanggihan ni Felix ang kanilang mga kahilingan, may masamang mangyayari. Malalagay sa panganib ang buhay ng ikatlong prinsipe. Gayunpaman, ikinatwiran ni Logan na sa katotohanan, walang paksayon ang maglalakas loob na gumawa ng aksyon na magdudulot ng atensyon sa pamamagitan ng biglaang pagkamatay ng prinsipe sa puntong ito, bagaman maaaring mangyari ito sa hinaharap. Sa kanyang nakaraang buhay, maraming pagtatangka sa pagpatay sa ikatlong prinsipe.
At determinado si Logan na pigilan ang mga insidenteng iyon na maulit. Habang pinag-iisipan ni Logan ang mga bagay na ito, sinabi ni Felix na hindi niya maaaring sundin ang kanilang mga kahilingan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Luis, at inutusan siyang samahan ng ikatlong prinsipe patungo sa kanyang ari-arian. Gayunpaman, sumingit si Logan, at sinabing hindi maaaring gawin iyon ni Felix. Ikinatwiran niya na gaano man kagusto ni Felix na manatili ang prinsipe sa kanyang tabi, hindi siya maaaring manatili sa kanya palagi. Sa halip, dapat niyang ipahayag sa publiko na hindi siya makikisali sa mga labanan ng paksayon. Ipinaliwanag niya na ang tunay na kinatatakutan nila ay hindi ang kanyang pagtanggi na sumali sa kanilang panig, kundi ang posibilidad na sumali siya sa kalabang paksayon. Sa pagmamasid sa mga aksyon ni Logan, bumulong si Patrick sa kanya na maghintay, at pinaalalahanan siya na dumating sila upang humingi ng tulong mula sa Sword Duke dahil sa insidente kay Bifrost. Sumagot si Logan na malulutas nila ang mga problema ng kanilang pamilya ng mag-isa. Nang marinig ito, natahimik si Patrick, at hindi na nagsalita. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Felix sa kanyang kahiya-hiyang pag-aalboroto, at sinabing tama si Logan. Gayunpaman, tila hindi nababahala si Felix sa pagkagambala. Sinabi lamang niya na masyado siyang matigas ang ulo at hindi niya nakita ang mas malaking larawan. Pagkatapos ay tumayo si Felix mula sa kanyang upuan, at nagpasalamat kay Logan, at sinabing dahil matutupad niya ang kanyang tungkulin sa isang salita lamang, wala nang maidaragdag. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa bintana sa kanyang silid-aralan at sinabing ang kapalaran ng kanilang bansa ay mangyayari ayon sa itinakda ng langit. Sa pagmamasid sa kanyang guro, napagtanto ni Logan na, hindi tulad sa kanyang nakaraang buhay, si Felix, sa halip na mapilitang maging neutral, ay aktibong pinili ang kanyang sariling landas. Ito ay isang tiyak at praktikal na kalamangan para kay Logan. Habang paalis si Logan sa silid ni Felix, tinawag siya ni Felix, sinasabing hindi niya matutulungan ang kanyang pamilya sa sandaling ito. Ngunit kung natatakot si Logan na maaaring mali ang mga bagay-bagay, dapat siyang lumapit sa kanya. Nang marinig ito, lumitaw ang karaniwang ngisi ni Logan. Kinikilala ito bilang isang pagkakataon na napakaganda para palampasin. Tinanong niya ang Duke kung ipinapahiwatig ba niya na handa siyang pagbigyan ng anumang kahilingan ni Logan. Sulyap kay Logan sa kanyang balikat, napagtanto ni Felix ang bitag na hindi niya sinasadyang inilagay para sa kanyang sarili. Ngunit pinagtawanan lamang ito, sinasabi kay Logan na kung kaya niya, tutuperan niya ang anumang hilingin ni Logan. Si Logan, nagulat, ay hindi makapaniwala sa kanyang swerte. Siya ay nagbibiro lamang, hindi inaasahan ang gayong biyaya. Pagkatapos ay ginulat niya si Felix sa pagsasabing wala siyang agarang kahilingan. Nagpatuloy siya, inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang puso bilang tanda ng paggalang, at sinabi kay Felix na kung sakaling mayroon siyang kahilingan. Hihilingin niya sa kanya na pag-isipang mabuti at maingat ito, iniisip na pinakamahusay na itago ang pabor na ito bilang seguro para sa isang bagay na mas makabuluhan. Sumang-ayon si Felix sa pagiging maingat ni Logan at tumango. Isang lalaki ang biglang pumasok sa silid. Hingal na hingal, may kagyat na balita para sa Duke. Humihingi ng paumanhin sa paggambala, inihatid niya ang kanyang mensahe kay Felix. Dalawang superhuman ang pumasok sa mansyon. Ang isa mula sa paksayo ng unang prinsipe, na kilala bilang ang Tempest Blade, Wicked Kalia, ay kinausap ang isa pa, tinawag siyang Musclehead, at nagpahayag ng pagtataka sa pagkikita nila dito. Si Marquis Luther Cale, mula sa paksayo ng ikalawang prinsipe, na kilala bilang ang Half-Giant, ay sumagot na ninakaw ni Kalia ang kanyang linya, at tinawag siyang Bones. Tinukso ni Wicked si Marquis Luther, tinanong kung narito ba siya para tumanggap ng bagbog mula sa Sword Duke, dahil nagdududa siya na may interes si Felix sa mga politikang paksyonal. Nagalit si Marquis, sinabihan siyang huwag makialam. Nagharap sila, handa ng maglaban. Nanginginig sa takot ang mga katulong na naroon sa tumitinding tensyon. Biglang may boses na pumutol sa kanila, nagtatanong kung bakit sila walang pakundangang nagpapakita ng pamatay na intensyon sa loob ng kanyang bahay. Habang lumalapit ang nagsasalita, tinanong niya sila kung naghahanap sila ng bagbog, tinawag sila sa kanilang mga kilalang pangalan, Luther at Wicked. Siyempre, si Felix iyon. Nang mapagtanto nila ito, agad silang yumuko sa harap niya, nauutol na nagsasabing wala silang ganoong intensyon.
Nakayuko pa rin sa harap ni Felix, sinabi ni Luther na matagal na silang hindi nagkikita. Gayunpaman, hindi nagpaligoy-ligoy si Felix, tinanong sila kung naglakas loob silang magpakita ng respeto sa kanya, habang pinapabayaan ang kanilang mga tungkulin para makisali sa mga paksyonal na alitan. Inilagay ni Luther ang kanyang kamay sa kanyang dibdib bilang tanda ng respeto, iginigit na hindi niya kailanman gagawin iyon. Dahil ang mga aral na itinuro ni Felix ay mga bagay na hindi pa nakakalimutan ng kanyang mapurol na katawan. Bukod dito, nilinaw niya na hindi siya dumating para makita si Felix, kundi ang kanyang mga bisita, ang pamilya McLean. Nagtaka ang duke kung ano ang kanilang layunin, isang tanong na tila ikinailang ni Luther. Sumingit din si Wicked, sinasabing dumating siya para sa parehong dahilan, at wala siyang anumang pagnanais na hindi kalugdan si Felix. Tumalikod si Felix, ipinarating ang mga sinabi ni Wicked at Luther kay Logan, tinatanong kung gusto niyang makipag-usap sa kanila. Humakbang si Logan pasulong, sumagot na isang karangalan iyon. Inilagay ni Logan ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at magalang na binati ang dalawang lalaki, sinasabing isang karangalan na makilala ang dalawang individual na matagal na niyang hinahangaan. Nang makita si Logan, kakaiba ang reaksyon ng dalawang lalaki, walang interes na ipinakita, at tila walang ideya kung sino siya. Nagpalitan sila ng tingin, malinaw na pareho ang iniisip. Kinausap nila si Logan, mapanghamak ang kanilang tono, sinasabing marami silang narinig tungkol sa disipulo ng Sword Duke, at isang kasiyahan na makilala ang isang taong may talento. Gayunpaman, nilinaw nila na hindi yun ang dahilan ng kanilang pagbisita sa mga McLean. Dumating sila para makita ang ama ni Logan, si Patrick McLean, na ikinagulat nina Logan at Patrick.